Okay, so good morning po sa lahat. So last time, diniscuss ko na ba yung course syllabus sa inyo? O hindi kayo nakinig? Ito, discuss ko na to, no? Yung ating course outline. Okay, so this time, we're going to create Hello World program sa C++. Okay? Now, this is the structure ng ating Hello World program sa C++. So, meron pa yatang pumapasok. Saglit lang ha. Ayan. So we have here, sabihin nyo pagka hindi nyo ako naririnig i-message nyo. Okay naman, clear naman. Clear naman, magsalita kayo. Yes, Yes, sir. yes, yes, sir. Okay, sige. So this is the structure of C++ Hello World, okay? Yung sa ating C++ syntax. Ngayon, before pala is we use the C language, yung Turbo C, di ba? So, magkahawig lang sila. So, nagkaiba lang sa mga syntax ng programming. Okay? So, basahin ko muna tong mga to. So, C++ Hello World program. A hello world is a simple program that outputs hello world on the screen. So, since is a very simple program is often used to introduce a new programming language to a newbie. Okay, so usually ito lagi yung nauunang pinoprogram natin, hello world. Para sabi dito is to introduce a new programming language sa mga bago. Okay, since meron na kayong idea doon sa C language, alam nyo na paano mag-execute doon. Okay, so paano yung structure ng C++ Hello World code. So if you haven't already set up environment C++, later on I will teach you how to install yung ating C++ compiler sa inyong laptop. Pero doon sa iba na walang laptop, yung cellphone lang, is same lang yung app na gagamitin. Okay? Same lang yung app. Yung code lang ang mag-iiba ng konti. Pero they're both the same. So we have here the hello world. So kung mapapansin nyo, itong double slash na yan is for comment. Yan. Pag sinabing comment, hindi siya pinapansin ng system para i-execute. Okay? So, comment lang siya. So, let's see here. So, ito yung example na code nung hello world. Okay? So, yan yung example niya. So, bawat linya niyan is may ibig sabihin. So, the output would be, ito yung hello world lang lalabas doon. Parang doon sa C, di ba? Hello world lang yung lumabas sa pag tinype yung code. So, working of C++ Hello World program. So, yung first line, kako nga sa inyo is comment. Pag sinabing comment, in C++, any line that starting with double slash is a comment. So, yun yung dineclare nung ating language na comment. Ganto yung pag-declare nila pag comment. So, sa ibang programming language, iba din yung declaration ng comment. Okay? So, yan. Kahit wala to, magra-run yung program. So, comment lang siya. Binabasa niya lang as comment. Okay? So, comment are intended for a person reading the code. Ano ba yung silbi ng comment? Ano yung silbi niya doon sa program? Wait lang, may pumapasok pa.
Ang silbi niya is para doon sa mga gagamit nung inyong code or yung mga ginawa niyong program, nag-insert tayong comment doon para maintindihan nila kung ano yung mga functionality ng program. Like for example, ito, sinabi nyo dito, your first C++ programming. Okay? So, ibig sabihin, pwede nyong palitan yan. Halimbawa, this part of the program is to execute the formula. Halimbawa, doon nilagay nyo banda sa formula. So, diyan kayo maglalagay ng comment. So, using double slash. Okay? So, kung may magbabasa ng inyong ginawang code, pag nilagyan yung comment, maintindihan nila. So, that's the comment. Okay? It is completely ignored by the C++ compiler kasi nga comment siya. Okay? So, may questions doon sa comment? Wala. So, hindi siya binabasa, ini-ignore lang siya nung compiler. Basta naglagay kayo ng double slash na ganyan. Next, include or number sign include IO stream. Do you remember doon sa Turbo C, ano yung header na ginagamit natin? Yung first line, ano yung ini-include natin sa Turbo C, naalala nyo? Yes? Sino yun? So yung hashtag include stdio po. Oo. .h. Oo. Ano yung ibig sabihin nun? Okay, so, Standard. okay, very good. It's standard. Ano yung I? Integers. Ano yung I? Integer, sir. Input po. Input. Okay, ano yung O? Output. Okay, output. So, yun yung ating header doon sa ating C language, okay? But this time sa C++, we have number sign include IO input output stream. Okay, so yan yung library. Diyan kukuha ng mga data yung ating functions. Okay, so yan yung header niya parang doon sa C language. Yan yung gagamitin natin. Okay? So the include or number sign include is a preprocessor directive used to include files in our program. So sinasabihan natin na i-include niya itong library ito sa ating program. Okay? So sinasabihan niya. So the above code is including the content of the IO stream file. So yun yung library. Okay? Next thing is sino yun? Walang bago dito, lahat kayo same lang. Kung may bago, sabihin nyo sa akin. Kasi baka hindi siya nag-turbo C. Medyo mag-adjust tayo. Okay, so this allows us to use cout naman. So yung IO stream, kaya natin siya ginagamit doon sa header para magamit natin yung kanyang accessible, yung kanyang usage. Okay? So halimbawa, this allows itong cout, kaya tayo nagsi-cout. Pag walang IO stream, hindi siya mag-execute kasi wala tayong header. Okay? So cout sa Turbo C, print ang equivalent nito print F. Okay? So ang basa dito is cout. So paano tayo mag-scan F naman? Anong gagamitin natin? Kung may cout, merong kung may out, merong In. in. So, in naman yung scan F natin. Okay? So, we have out and in. Sa Turbo C, printf, tsaka scan F. Okay? Yun yung difference nila. O, sa Java naman, system.out, system.in. Okay? Kaiba naman yun.
So for now, just remember that we need to include IOStream to use cout. Kasi pag hindi nga tayo nag-IOStream, hindi mag-execute yung ating program. Okay? So anong silbi ng cout? Cout that allows us to print out on the screen. Yun yung ginagamit natin para mag-print out tayo. Okay? Next is int main. Int main, ito, valid C++ program must have the main function. So, yung int main is a function. Okay? Pag sinabi mong function, ito yung sa structure ng ating syntax, the curly braces indicate the start and the end function. So, ibig sabihin nitong int main, kaya siya may open and close parentheses, ibig sabihin empty siya. Ngayon, pag nilagyan mo tong bracket na to ng laman, dito, balik tayo. Ito, kung nakikita nyo, ito yung opening natin, and then yung closing, yun yung laman ng open and close parentheses. So, imagine nyo, itong buong to, nandito siya sa loob, nandito, dyan sa open and close parenthesis. Ibig sabihin, yan yung ating main function at ito yung gusto nating i-execute sa loob ng main function. Okay, so that's why, sabi dito, the valid C++ program must have the main function. Okay, the curly braces indicate the start and the end of the function. Ito yun. And then the execution of code begins from this function. Okay? So, std, since nag-import tayo ng IOStream, std standard. So, ito yung code. Cout. Tapos, lalagyan ng dalawang, less than. Yan yung string. Pag sinabing string, ano yung string? Naalala nyo? Ano ibig sabihin ng string? Nakalimutan nyo na ano yung mga data types natin? Nakalimutan nyo na? Data type, sinong nakakaalam? Di ba meron tayong mga data types na ginagamit pag nagde-declare tayong variables? So, limot nyo na. So, we have integer, ano pa? Character, string, tsaka float, and boolean, di ba? Sige. Pag nag-face-to-face tayo, mag-quiz tayo, ha? So, this one, kapag ka may double quote siya, we're trying to output, kasi nandito siya sa line ng cout eh. We're trying to output the string inside ng double quote. So, yan lang yung gusto natin palabasin. Okay? So, itong semicolon is to end the line. Okay? So, again, std or standard, dalawang colon, cout, prints the content inside the quotation mark. It must be followed by dalawang less than. Followed by format string. Yan yung string, sinasabi ko sa inyo. Ito yung string. Ang string is a set of character. Diba? Pag isa lang siya, character. Pagka words na ganito, string sa programming. Is the format string. So, note, yung colon or semicolon is used to indicate the end of the statement. End line. Ito yan. Para, ibig sabihin, babasahin ng program na end line na ng statement. So, next line na yung basa niya. Okay? Then, the last part is the return 0. Return 0 is exit status. So, mag-exit na yung ating program. Since wala naman siyang babalikan, mag-exit na siya kasi 0. Okay? In simple terms, the program ends with the statement. Okay? So, things to take away. We use std cout in order to print out the output.
So, yun yung ginagamit natin sa C language printf. We must include IOStream. Bakit? Kasi yun yung doon siya kumukuha ng data para mag-execute yung ating cout. The execution of code begins with the main functions palagi. Laging may main functions. This function is mandatory kasi nga nandun yung ating code and yung mga formulas. So, this is valid C++ program that does nothing. Okay, so wala pang process. Now, may questions kayo about doon sa ating structure ng C++? May questions ba? Wala. O sige, mag-proceed tayo. Lahat ba kayo dito meron na kayong app sa cellphone? Yung sino yung may laptop? Sino may mga laptop dito? Si Vincent. Sino pa? Okay. Sino pa? Dalawa lang? Tatlo. Si Mark Lawrence. Sino pa? Para i-demo ko paano install yung app. Sino pa? Kung tatlo lang, edi isi-send ko na lang yung link. Okay, sige. Sige, for the pag yung iba para kung magkaroon kayo ng computer or kung meron kayong kaibigan o kapatid, let's try to install yung ating compiler sa C++. Okay? So this time magsalita kayo pag meron kayong questions. Okay? So, install natin, tuturuan ko kayo paano mag-install nung ating C++ Borland compiler. Okay? So, dapat dito is meron kayong existing na Turbo C++, yung before. Okay? Dapat meron kayong existing. Yung last time na ginamit. Kung wala, I will send the link. Okay? So, ito muna kailangan natin. So, open natin siya. Lalabas yung ating Turbo C++ na splash screen o yung kanyang main form. Kung anong tawag na dyan. Okay? Next, doon sa ating Turbo C, meron doong sabi niya, install Borland C++ compiler. Okay? I-click nyo yan. Pag click nyo yan, dapat may internet kayo. Siyempre, doon siya ko-connect. Install Borland C++ compiler. Yan. Lalabas ito. Yan. Ngayon, kung wala kayo niyan, install nyo muna yung C++. Wait, sino yung nagme-message? Divina Gracia, may questions? Meron pong questions? Wag na po, sir. Okay. Sige, let's move on. So, ito yung link. Yan. Tapos, download and install Borland C++. Pag wala pa kayong C++, isi-send ko yung link nung Turbo C muna. And then, kasi kailangan natin yung compiler ng C++. Then, how to install Borland? Ito, click nyo yan, download. Yan. Yan. So, makikita nyo dito, yan siya, nag-download siya. So, done. Pag done na, show folder natin. Tapos, wait, hindi pa siya nagtapos. Antay-antay lang. Refresh. Dapat kasi mag-complete yan. Kung hindi siya magwo-work.
na. Done kanya pero hindi siya ano dito. Wait lang ah. Ulitin nyo hanggat ano siya. Kailangan mag-complete siya kasi kulang yung file pag hindi siya ano. Sige, trial natin. Kasi pagka hindi nag-complete, hindi natatapos yung ano. Sana. So, ito, halimbawa ito. Ikakat ko to Lagay ko doon sa halimbawa sa desktop para madali. Or ito. O yan, meron na pala ako dito. Ayan, so ganyan. So ito, wait, didelete ko muna. So meron na ako. Pag na-download nyo yung file, yan, ito lang siya. So nilagay ko siya sa desktop dito. Desktop, tapos gumawa akong folder na C++ kahit sa desktop para madaling makita. Tapos extract nyo lang siya. Extract here. Okay. Yan, extract nyo siya. Pagka-extract nyo, antay-antay lang kayo. Ayan. So, pag natapos na, ito siya. So, ito pang Apple to. Ito is yung pang Windows. So, Borland C++, open nyo yung folder. Then, itong C-free kanya. Double click nyo or right click. Tapos, open. Or run as administrator. Kayong bahala. Then, yes. Okay. Next. Accept. Next. Next. So, kung gusto nyong mag-create o ayaw nyo sa start, next nyo yan. And create kayo ng icon sa desktop yan. Next. Then, install. Install. Tapos launch nyo siya. Yan na siya. So, while waiting, ito na siya. Okay? So, lalabas dito. Usually, meron dito yung bago to kasi ako na-install ko na siya eh. Meron lalabas doon na use build compiler. Okay? Meron doon. So, i-choose nyo yun. So, since this one, meron na siya. Kung ano kasi yung C++ compiler nung previous, yun yung ginagamit din niya. Okay? So, in-update niya yun. Close. Okay? So, now, dito, ito na yung ating interface.
sa bagong, di ba before yung blue screen lang. So, pwede nyo siyang i-maximize. Hide ko muna to. Yan. So, paano tayong ngayon magko-code? So, let's go to file, then new. Yan, new. Okay? So, try nating mag-code. So, kakopy lang muna natin yung nandito. Yan. So, again, file, then new, lalabas to. Okay? So, dito kasi pagka nag-type kayo, yan, may kulay na siya. Include IOStream. Yan. Okay? Using name space. So, pag in-enter nyo, kusa na siyang ano. Unlike doon sa, Turbo C, hindi niya chine-check kung ano. Okay? So, ito, ginagamit to para hindi, later on, tuturo ko sa inyo. But for now, let's go to the standard form. Yan. Pinaste ko lang yung pinaste ko lang yung code doon sa yung galing dito sa ating intro. Okay? So this time meron na tayong code. Nakita nyo may mga kulay siya. Yan, pag highlight mo. So this one is comment. Okay? Hindi yan babasahin ng code. So ng program. Mag-start siya dito. Okay? So babasahin niya na yan since meron ka ng header, meron na siyang library. Diyan niya kukunin yung pag-see out natin. Okay? So, first line yan nga. And then, int main, yung function natin. Tapos, bracket dito, opening. Ito yung closing ng bracket. So, std, see out. Tapos, hello world yung string. And then, return 0. So, itry natin. First things first, wag muna kayong nag-execute. So, ito yung for execute. So, iraran niya. Ang gagawin nyo muna, save as palagi. Don't forget kasi tira kayo ng tira. Hello or hello world. Since meron na akong hello world, kakula lang dito. Hello world number 1. Dot CPP. Lagi nyo ilalagay yung CPP. It stand for C++. Then save. Okay, so mapapansin nyo mag-iiba yung title niya, Hello World 1 CPP. Ibig sabihin na save nyo na. Next is build. Okay, usually dapat lagi kayo nagbi-build. Build or compile yung Hello World muna. Huwag nyo muna in-execute. So lalabas dito, compiling ka niya. Ayun, so 0 error, 0 warning. Okay, so pwede na natin siyang execute pag wala na siyang error. Okay? Next, let's run. So, press natin to or pwede nyong sa inyong other dito sa build. F5 or ito. Basta tong green na parang play button. Start natin. Wait. And then, ayun na yung hello world. Press any key to continue. Okay? Pag ganyan, para makita natin siya, see out tayo ulit dito. See out. Tapos, dalawang less than, and then end line ka natin para mag-move next siya. Then, end statement, semicolon. Then, compile natin, i-build natin ulit. Ayan, so, end line was not declared in the scope. One error tayo. Yan, pag ganyang error, ang ginagawa ko, buburahin ko yan, i-declare ko siya dito.
para hindi nyo na siya gagamitin doon. Let's try. Ayan, so nawala yung error kasi nag-declare ako ng using namespace. Instead na ilalagay ko dito, dito na siya, using namespace. Okay? So, try natin. Yan, so lumipat na siya doon. Bumaba na. Kanina kasi, dire-diretso siya, di ba? So, naglagay tayo ng end line para mag-move siya sa next line. Parang doon sa kabila, sa print sa Turbo C, \n. Okay? So, kung gusto nyong marami para mag-move pa siya, copy nyo lang to. Copy. So, dito pwede nang mag-copy paste. Easy na lang. Then, stop muna. Then, build. Compile. So, 0 error, 0 warning. Build, then run. Ayan. So, nag-move siya ng dalawa. Okay? So, sa mobile phone naman, so okay na tayo. May questions kayo dito na follow nyo yung ating ano. Nakakasunod ba kayo yung mga merong ano, laptop? O, isi-send ko na muna yung inyong compiler. So, dapat meron kayong pre-existing na, oop, wait lang, saan na yung inyong GC? 2C. Actually, sinend ko na last time, di ba? Pagkakalam ko. Ay, ito, yan. Siya yan. Sinend ko na last time. Yan. Then, sa mobile naman, punta tayo doon sa YouTube. Sir, Yes po. Yes po. pag nag-error lang po ba, pag nag-error lang po ba kailangan namin gamitin yung using space, STD? Ano no? Pag, Paki-volume. pag nag-error lang, sir, tsaka po namin gagamitin yung using names, space, STD. Bali ang trabaho nitong using namespace para hindi mo na siya ulit-ulit doon gamitin. Ah, Okay? kahit walang error, sir, pwede namin gamitin yan. Oo. Actually, ito na lang in-advise ko para less error tayo. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So, meron ako ditong ginawa pero walang sound. Ano yun na lang? I-check nyo na lang sa ating yung iba siguro napanood na nila. Ito, sa mobile. Wait lang. Wait lang. Paano ba? Copy ko tong link. Send ko din later para mapanood nyo. Pero i-play ko dito. So dito naman sa sa ating mobile phone, ito. Ito siya. Yan. Nakikita nyo pa? Malinaw ba o medyo malabo? Makikita nyo? Yes po, Yes, sir. O yan. Yan yung sa phone. Same lang yung app. Check nyo muna. Wait lang. Saglit lang ha. Mag-off lang ako ng mic. Ayan. 3 minutes lang naman yan.
grade mean? What? What does grade mean? What do you mean? What does grade mean? I think I'm the last one to what is it? To school, I think. No. Dad, how many days is our day off? Dad, Hmm. how many days is our day off? Tomorrow you still have school. 3 more. 1 today, tomorrow, and ay 2 more. Tomorrow, then the following is day off na. 2 more school. You skipped us one school. Okay ba? Ay, Similac Gain School with Prodigy for higher IQ and 5 HMOs for stronger immunity. What's the color red? What's that color? okay, nakita nyo yung sa mobile? My color is green. Yes, sir. Okay, so Yes po. saglit lang ha. I-stop ko muna yung recording natin para